Movie Recap Tagalog here. Nagsisimula ang serye sa Korea, partikular sa Sunjin High School, kung saan makikita ang mga third-year students na lumalabas mula sa kanilang mga silid pagsusulit. Malalaman natin na ang katatapos lang nilang exam ay isang mock exam na paghahanda para sa kanilang final exams. Napakahalaga nito para makapasok sila sa mga pangarap nilang universidad. Lumalabas ang mga estudyante na masaya at kumpiyansa sa kanilang naging performance. Kabilang sa kanila ang isang batang lalaki na si Dok Jung, na masayahin at umaasang magiging kasing dali lang din ng tunay na exams ang kanilang naranasan. Lumapit siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Chiyol upang kumustahin ito at tanungin kung kamusta ang naging exam niya. Ngunit napansin niyang tila walang interes si Chiyol sa exam. Sa halip, tutok ito sa kanyang cellphone, nanonood ng balita. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Dok Jung kung ano ang pinapanood niya. Sumagot si Chiyol na sinusubaybayan niya ang pinakabagong balita tungkol sa misteryosong mga bilog na bagay na lumitaw sa kalangitan. Nagsimulang alalahanin ni Chiyol ang unang araw na nakita niya ang mga iyon. Halos isang taon na ang nakalipas. Naalala niyang papunta siya sa paaralan gaya ng dati. Ngunit pagdating niya roon ay napansin niyang nakatigil ang lahat ng tao, parang nanigas sa kinatatayuan at nakatingin sa langit ng may takot. Nang tumingala si Chiyol, nagulat siya sa kanyang nakita, mga kakaibang lumulutang na bilog na bagay na nakakalat sa buong kalangitan. Napakarami nila, nakakahilo tingnan, hindi sila mukhang natural, at ang pinaka nakakapagtaka, hindi sila gumagalaw, nakatigil lang sila sa himpapawid. Sa kasamaang palad, hindi lang sa Korea lumitaw ang mga bilog na ito, lumaganap sila sa buong mundo. Natural lamang na nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa iba't ibang bansa habang sinusubukan ng mga siyentipiko at pamahalaan na alamin kung ano ang mga ito, saan sila nanggaling, at higit sa lahat, kung banta ba sila sa sangkatauhan. Nakakagulat, walang kahit anong siyentipikong organisasyon ang nakapagpaliwanag kung ano ang mga bagay na iyon. Nang subukan ng mga pamahalaan na sirain ang mga ito gamit ang mga fighter jet, wala itong naging epekto. Sa halip, lalo pa silang dumami, parang nagkopya ang sarili nila. Nang mapagtanto ng mga pamahalaan na wala silang magawa, nagpasya silang itigil muna ang pag-atake o paghawak sa mga ito hanggang sa mas maintindihan ang kanilang kalikasan at makahanap ng solusyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ng mga tao na para bang walang nagbago. Dahil wala namang direktang pinsalang dulot ang mga bilog, nanatili lamang silang tahimik na nakalutang sa kalangitan. Kalaunan, nasanay na rin ang lipunan sa presensya ng mga ito. Pagbalik sa kasalukuyan, makikita na si Chiyol ay isa na sa mga pinaka-nahuhumaling sa misteryong ito. Palagi niyang sinusubaybayan ang mga balita at iba't ibang teorya tungkol sa mga bilog. Pinapayuhan siya ni Dok Jung na tigilan na muna ang labis na pag-iisip tungkol dito at mag-focus sa kanyang buhay, lalo na't nalalapit na ang kanilang final exams. Habang pauwi na sila mula sa paaralan, napansin nila ang kaklase nilang si Yang Hon, isa sa pinakamatalino at pinakakilalang estudyante sa kanilang paaralan. Ngunit sa kabila ng kanyang talino, nag-iisa siya at walang kaibigan. Sinubukan siyang kausapin ni Chiyol at tanungin kung kamusta ang kanyang exam, ngunit hindi siya pinansin ni Yang Hon at sumakay ito ng bus at umalis nang walang sinasabi. Nasaktan at nadismaya si Chiyol, ngunit nagpatuloy siyang umuwi kasama si Dok Jung. Kinabukasan, nabigla ang militar ng Korea nang ang isa sa mga bilog sa kalangitan ay bumagsak sa isang liblib na lugar. Agad na nagpadala ng isang batalyon upang siguraduhin ang lugar dahil hindi pa rin alam ng lahat kung ano ang mga bagay na ito at kung delikado ba ang mga ito. Pagdating ng mga sundalo, napansin nilang kakaiba ang bilog na ito kumpara sa iba, hindi ito stable. Naglalabas ito ng kakaibang liwanag at tila may gumagalaw sa loob nito. Kinabahan ang mga sundalo at naghintay sana sa pagdating ng mga eksperto upang pag-aralan ito. Ngunit ang kanilang commander, na minamaliit ang panganib, ay nagpasiyang huwag nang maghintay. Para sa kanya, isa lang itong walang kwentang metal na bola. Kinuha niya ang kanyang baril at pinaputukan ang bagay upang makita kung ano ang mangyayari. Ngunit walang nangyari. Hindi ito naapektuhan kahit kaunti. Dahil sa pagkadismaya, nag-utos siya na dalhin sa kanya ang isang rocket launcher. Nang dumating ito, siya mismo ang nagpaputok ng missile patungo sa bilog. Napuno ng usok ang paligid at halos wala nang makita ang lahat. Ngunit biglang, nagsimulang magbago ang anyo ng bilog. Unti-unti nitong ipinakita ang tunay nitong anyo. At mula sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang mundo. Makalipas ang 4 na linggo, bumalik tayo sa Sunjin High School. Makikita sina Chiyol, Dok Jung, at ang kanilang mga kaklase na nagbibiruan at nagtatawanan sa loob ng silid-aralan nang pumasok ang kanilang guro na si Miss Yunyang. Mahal siya ng lahat ng estudyante, mabait, maalaga, at mapagmalasakit, halos parang nakatatandang kapatid na nila. Hindi lamang niya sila tinutulungan sa kanilang pag-aaral, kundi ginagabayan din sila sa kanilang personal na buhay. Sinimulan ni Miss Yunyang ang pamimigay ng resulta ng mock exam at inanunsyo na ang nangunang estudyante ay si Yang Hon na nakakuha ng pinakamataas na marka sa lahat ng asignatura. Ipinagpatuloy niya ang pamimigay ng mga papel hanggang sa makarating siya sa dalawang may pinakamababang marka sa klase, sina Ilha at Hirak, na magkaibigan
magkaibigang malapit sa isa't isa. Si Ilha, lalo na, ay kilala bilang pinakamalaking bully sa klase. Kinakatakutan siya ng lahat. Habang kinukuha niya ang kanyang papel mula kay Miss Yunyang at pabalik na sa kanyang upuan, sinipa niya ang bag ni Yang On at basta na lang itinapon ito sa tabi. Malalaman natin na matagal nang binubuli ni Ilha si Yang Hon nang walang dahilan, at si Yang Hon naman ay palaging nananahimik at hindi lumalaban. Isang bagay na patuloy na sinasamantala ni Ilha. Ngunit sa pagkakataong ito, nasaksihan ni Miss Yunyang ang lahat. Nainis at pinagalitan niya si Ilha sa ginawa nito at nagpasya siyang panagutin siya upang hindi na ito maulit. Pero bago pa siya makagawa ng hakbang, ipinatawag siya ng principal kasama ang lahat ng guro para sa isang agarang pulong. Nabahala, agad na nagtungo si Miss Yunyang sa conference room kasama ang kanyang mga kasamahan upang alamin kung ano ang nangyayari. Ilang sandali lang, bumalik siya sa klase. Ngunit maputla at halatang takot ang kanyang mukha. Hiniling niya sa mga estudyante na kumalma at makinig ng mabuti dahil may mahalaga siyang anunsyo. Sinabi niya na ang final exams, ang magtatakda sana ng kanilang pagpasok sa universidad, ay opisyal nang kinansela. Nabigla ang buong klase. Walang makaintindi sa nangyayari. Nagsimula silang mataranta at magtanong kung paano sila makakapasok sa universidad kung wala ng final exams. Naging magulo ang silid-aralan habang nagmamakaawa silang ipaliwanag ni Miss Yunyang ang sitwasyon. Upang sagutin ang kanilang mga tanong, pinatugtog ni Miss Yunyang ang isang live broadcast ng Ministro ng Depensa na lumabas sa screen upang magbigay ng pambansang anunsyo. Ayon dito, kinansela ang final exams para sa lahat ng third-year students dahil simula sa sandaling iyon, ang lahat ng senior high school students ay ire-recruit bilang reserve soldiers ng militar. Nagpatuloy ang ministro sa pagpapaliwanag na mananatiling bukas ang mga paaralan at magpapatuloy ang mga klase gaya ng dati. Ngunit ang military training na ang magiging bagong basihan para sa pagpasok sa universidad. Makakakuha ang mga estudyante ng puntos batay sa kanilang performance sa training at ang may pinakamataas na puntos ang magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa mga pinakamahusay na universidad. Sa madaling salita, kung mas mahusay ang isang estudyante sa military training, mas mataas ang kanyang ranggo at mas maganda ang kanyang magiging placement sa kolehiyo. Naupo ang mga estudyante na tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang ilan ay na-excite at iniisip ang sarili bilang mga sundalo, habang ang iba naman ay labis na natakot. Bago umalis, namigay si Miss Yunyang ng mga consent form para sa militar at sinabi na kailangang pirmahan ito ng kanilang mga magulang bilang pagpayag sa kanilang enlistment. Pagkatapos nito, umalis siya ng silid-aralan. Halatang nag-aalala sa kinabukasan ng kanyang mga estudyante. Nanatili ang mga estudyante sa loob ng klase at pinag-usapan ang lahat ng nangyari. Habang nag-uusap sila, lumapit si Ilha kay Yang Hon at, gaya ng dati, sinimulan na naman siyang asarin at ibuli. Ngunit sa pagkakataong ito, sumobra si Ilha. Sinapok niya si Yang Hon. Doon na napuno si Yang Hon. Tuluyan siyang nawalan ng kontrol at gumanti ng suntok. Sunod-sunod niyang inatake si Ilha. Nauwi sa marahas na away ang dalawa hanggang sa pumagitna ang kanilang mga kaklase upang paghiwalayin sila. Bigla na lang, nakarinig ang lahat ng kaguluhan mula sa bakuran ng paaralan. Agad silang tumakbo papunta sa bintana upang tingnan kung ano yon at laking gulat nila nang makita ang pagdating ng mga military truck na puno ng mga sundalo. Nagsimulang mag-set up ng kagamitan ang mga ito sa buong campus. Inihahanda ang paaralan para sa military training. Kumalat ang takot at kaba sa lahat ng estudyante. Walang nakaligtas sa pangamba. Kinahapunan, nakipagkita si Chiyol kay Yang Hon upang kumustahin siya matapos ang nangyaring away. Sinubukan siyang kausapin ni Chiyol ng maayos at pinayuhan na mas mabuting makisalamuha siya sa kanilang mga kaklase kaysa palaging ihiwalay ang sarili. Ngunit malamig siyang tinanggihan ni Yang Hon. Sinabing tanga ang lahat sa kanilang klase at wala siyang interes na makipagkaibigan sa kahit sino sa kanila. Nang makita ni Chiyol na wala ring patutunguhan ang pakikipagtalo, hinayaan na lang niya ito at umalis. Kinagabihan, umuwi ang lahat ng estudyante at sinabi sa kanilang mga magulang ang nangyari sa paaralan. Pinirmahan ng kanilang mga magulang ang consent forms at mula sa sandaling iyon, opisyal nang naging Army Reservists ang mga third-year students. Kinabukasan, bumalik sila sa paaralan gaya ng dati. Ngunit laking gulat nila nang madiskubre na ang kanilang paaralan ay tuluyan ng ginawang isang military base. Namangha ang mga estudyante sa kanilang nakita, mga sundalo, sandata at iba't ibang gamitang pang-ensayo. Kahit kinakabahan, marami sa kanila ang nakaramdam ng excitement sa bagong kapaligiran. Di nagtagal, pumasok si Miss Yunyang sa silid-aralan kasama ang isang opisyal ng militar, isang tenyente. Ipinakilala ng opisyal ang kanyang sarili bilang si Lieutenant Chunho, ang commander na mamamahala sa kanilang military training program. Ipinaliwanag niyang siya ang mangunguna sa kanilang araw-araw na pagsasanay pagkatapos ng klase. Pumili si Chunho ng ilang estudyante na tutulong sa mga gawaing administratibo. Pinili niya ang class president na si Yujong bilang kanyang assistant at student liaison na mamamahala sa pag-organisa ng klase. Pinili rin niya si Chiyol bilang record keeper na responsable sa mga dokumento at attendance. Matapos magbigay ng mga tagubilin, ipinakilala ni Chunho ang kanyang second-in-command na si Lieutenant Wonbin na hahalili sa kanya kapag wala siya. Binigyang diin ni Chunho na dapat sundin ng lahat ang utos ni Wonbin na parang sa kanya mismo. Pagkatapos nito, binigyan niya ang mga estudyante ng 30 minuto para maghanda bago magsimula ang training. Makalipas ang ilang sandali, nagtipon ang lahat sa bakuran ng paaralan at nagsimula ang kanilang unang araw ng military training.
Mula pa lang sa umpisa, mahigpit na si Chunho, pinatakbo niya sila, pinapag-ehersisyo, at pinagawa ng mabibigat na drills. Hindi sanay ang mga estudyante sa ganitong hirap, kaya agad silang napagod at nanakit ang katawan. Pagkatapos ng training, halos hindi na sila makalakad pabalik sa kanilang dormitoryo, lalo na ang mga babae na hirap sa pisikal na pagod. Kinagabihan, may ilang lalaki na nagpaiwan at nagkukwentuhan. Nagpatugtog si Ilha ng video sa kanyang cellphone at nagsiksika ng iba para manood at tumawa. Ang tanging hindi sumali ay si Yanghon, na nakaupo sa gilid at sinusubukang mag-aral. Ngunit dahil sa ingay, hindi siya makapag-concentrate kaya nagpa siya siyang lumabas para mag-aral ng tahimik. Bago pa siya makaalis, nahuli siya ni Lieutenant Chunho at pinagbawalan siyang lumabas sa gabi. Nagreklamo si Yanghon. Sinabing hindi siya makapag-focus dahil sa lakas ng video ni Ilha. Lumapit si Chunho, kinumpiska ang cellphone ni Ilha at binawasan siya ng 3 puntos. Pagkatapos, umalis siya. Galit na galit si Ilha at hinarap si Yanghon. Handang saktan na naman ito. Ngunit biglang bumalik si Chunho at pinigilan sila. Sinabi niyang hindi niya papayagan ang ganoong asal sa kanyang base. Bilang parusa, inutusan niya ang dalawa na magbuhat ng mga kagamitan at supply ng pagkain buong magdamag. Wala silang nagawa kundi sumunod. Habang nagtatrabaho sila sa gabi, muling tumaas ang tensyon at nauwi na naman sa pagtatalo hanggang sa mag-away silang muli. Nagkataon namang malapit si Chiyol at nakita niya ang dalawa. Agad siyang tumakbo para awatin sila. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang kumikinang na bilog na bagay ang biglang bumagsak mula sa langit at lumapag sa tabi nila. Walang babala, nagbago ang anyo nito at naging isang nakakatakot na nilalang na kumikislap sa kulay ube. Bigla nitong inatake si Yanghon at nilamon siya ng buo sa harap nila. Nanigas sa takot sina Chiyol at Ilha, hindi makagalaw. Pagkatapos, hinarap ng nilalang si Chiyol at muntik na siyang atakihin. Ngunit sa huling sandali, dumating si Lieutenant Chunho at nailigtas siya. Bumalik sa anyong bilog ang nilalang at biglang nawala. Nakaligtas sina Chiyol at Ilha, isang himala. Lubos silang na-trauma matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanilang kaklase sa sarili nilang mga mata. Kalaunan, iniulat ni Lieutenant Chunho ang insidente kay Miss Yunyang at ipinaalam ang pagkamatay ni Yanghon. Sa sandaling marinig iyon ni Miss Yunyang, tuluyan siyang bumigay. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Para na rin kasing nakababatang kapatid ang turing niya kay Yanghon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Chunho at sinabing ang pinakamahalaga ngayon ay siguraduhing walang ibang estudyante ang makakaalam ng nangyari upang hindi kumalat ang takot sa kanila. Sa kabila ng sakit, pumayag si Miss Yunyang. Nilapitan niya sina Chiyol at Ilha na parehong nasa matinding shock pa rin, maputla at nanginginig. Ginawa niya ang lahat para pakalmahin sila at kahit papaano ay maibsan ang kanilang trauma. Hiniling niya sa dalawa na ilihim ang pagkamatay ni Yanghon. Huwag banggitin ang kanyang pangalan at huwag magsabi ng kahit ano tungkol sa mga nilalang upang hindi magdulot ng takot at gulo sa kanilang mga kaklase. Inutusan niya sila na kung may magtatanong tungkol kay Yanghon, sabihin na lang na bigla itong nagkasakit at kinailangang umuwi at hindi na makakasali sa training. Bumalik sina Chiyol at Ilha sa klase. Pilit na kumikilos ng normal upang walang maghinala. Nang magtanong ang kanilang mga kaklase tungkol kay Yanghon, iisa lang ang kanilang sagot na hindi ito maayos ang pakiramdam at kinailangang umuwi. Samantala, mag-isang nakatayo si Lieutenant Chunho sa kanyang opisina habang inuulit sa kanyang isipan ang mga nangyari 1 buwan na ang nakalipas. Doon natin malalaman na kabilang siya sa batalyong militar na unang nakatagpo ng isa sa mga bilog na bagay sa lupa, ang parehong insidente kung saan isang pabaya at padalos-dalos na commander ang nag-utos na pasabugin ito gamit ang rocket. Matapos paputukin ng commander ang missile, biglang nagbago ang anyo ng bilog at naglabas ng napakaraming alien na nilalang. Walang awang inatake ng mga ito ang buong batalyon. Pinatay ang bawat sundalo isa-isa, hanggang si Chunho na lamang ang natira. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa harap mismo ng kanyang mga mata nang wala siyang magawa. Mula sa araw na iyon, isinumpa ni Chunho na ibubuhos niya ang lahat sa pagsasanay ng mga kabataang estudyante upang hindi na mangyari sa kanila ang sinapit ng kanyang unit. Kinabukasan, sinimulan ni Chunho ang pagsasanay ng mga estudyante sa paggamit ng mga baril at shooting practice. Sa araw-araw, lalo niya silang pinapahirapan, determinado na mapabilis ang kanilang pagbuti at maihanda sila sa posibleng pakikipaglaban sa mga alien. Ngunit walang kaalam-alam ang mga estudyante sa tunay na dahilan. Para sa kanila, isa lamang siyang malamig at walang emosyon na opisyal. Hindi nila alam ang tunay na panganib sa labas. Isang araw, pinatipon ni Chunho ang lahat ng estudyante sa silid-aralan para sa isang weapon assembly test. Nagset siya ng timer sa kanyang relo at sinabi na bawat isa ay may eksaktong 1 minuto upang baklasin at bungin muli ang kanilang ripple. Nagsimula ang pagsubok at nagmadali ang lahat. Nagtagumpay ang lahat maliban sa isang babae na mas matagal kaysa sa iba. Nang hindi niya matapos sa takdang oras, pinagawa siya ulit ni Chunho. Paulit-ulit siyang sumubok ngunit patuloy na nabibigo. Sinabi ni Chunho na hindi siya makakaalis ng silid hanggat hindi niya natatapos
matapos ang gawain sa loob ng itinakdang oras. Kahit abutin pa sila ng buong araw. Habang patuloy siyang nabibigo, nagsimulang mainis ang buong klase dahil napipilitan silang maghintay. Ginamit ni Chunho ang pagkakataong iyon upang turuan sila ng mahalagang aral. Walang lumalaban ng mag-isa sa digmaan. Isa silang koponan. At kapag pumalya ang isa, lahat ay maaapektuhan. Kinabukasan, dinala ni Chunho ang mga estudyante sa isang shooting range para sa live fire training. Sumama rin si Miss Yunyang sa kanila. Habang naglalakbay, napansin ng mga estudyante na napakatahimik na mga kalsada. Walang tao, walang sasakyan. Dahil matagal na silang nasa loob ng paaralan, wala silang ideya kung ano na ang nangyayari sa labas. Ngunit binaliwala nila ito at hindi nila naramdaman ang panganib. Pagdating nila sa range, binigyan sila ng totoong bala at nagsimulang mag-practice. Sa gitna ng training, napansin na si Nara, isa sa mga babae, ay napakahusay bumaril. Ang pinakamahusay sa kanilang lahat. Isa rin siyang malapit na kaibigan ni Chiol at lihim siyang may nararamdaman para dito. Ngunit wala siyang lakas ng loob na ipagtapat yon. Pagkatapos ng training, pinangunahan sila ni Chunho pabalik sa paaralan. Habang nasa daan, napansin niya ang mga bakas ng putukan at dugo sa kalsada. Agad siyang kinutuban na may mali, ngunit ayaw niyang takutin ang mga estudyante. Inutusan niya silang magpahinga habang siya at ang kanyang assistant na si Wonbin ay magsisiyasat sa paligid. Naiwan si Miss Yunyang kasama ang mga estudyante. Habang naghihintay, palihim na umalis ang pasaway sa klase na si Hirak at ang kanyang mga kaibigan papunta sa kalapit na supermarket upang kumuha ng pagkain. Pagpasok nila, natuklasan nilang wala itong laman, walang empleyado, walang tao. Sa tuwa, nagsimula silang kumain at uminom ng kung ano-anong gusto nila. Hindi nagtagal, napansin ni Miss Yunyang na nawawala si Hirak at ang kanyang kasama. Nabahala siya kaya isinama niya si Yujong, ang class president, upang hanapin ang mga ito. Habang naglalakad sila, may napansin si Yujong na isang baril na nakahandusay sa lupa at nakilala niya ito. Pag-aari iyon ng isa nilang kaklase. Lalapitan sana niya ito, ngunit napahinto siya sa matinding takot nang makita niyang may putol na kamay na nakakapit pa rin sa baril. Napahiyaw si Yujong sa sobrang takot. Narinig ito ng lahat at agad silang tumakbo papunta sa kanya. Pagdating nila, nayanig din sila sa nakita, ang kamay at ang dugo. Kumalat ang matinding takot. Sinubukan ni Miss Yunyang na pakalmahin ang lahat, ngunit biglang dumating si Chiol at sumigaw na nasa panganib sila. Ibinunyag niya ang lahat, ang katotohanan tungkol sa mga alien at kung paano pinatay si Yang-on ng isa sa mga ito. Sa una, walang naniwala sa kanya, hanggang sa ituro niya si Ilha bilang saksi sa nangyari noong gabing iyon. Kinumpirma ni Ilha ang lahat at tuluyang nagkagulo ang klase. Nagsimulang sigawan ng mga estudyante sina Chiol at Ilha. Galit na galit dahil itinago nila ang katotohanan. Napansin ni Miss Yunyang ang bakas ng dugo sa lupa at sinundan ito, hanggang sa makarating siya kasama ang mga estudyante sa isang nakakatakot na lugar ng masaker. Sa sandaling makita niya ang tanawin, tuluyan siyang bumigay. Napasigaw siya at inutusan ang mga estudyante na tumakbo. Bigla na lang, lumitaw ang napakaraming alien na nilalang at sumugod sa kanila. Kinuha ni Miss Yunyang ang isang rifle at walang tigil na nagpaputok. Nakapatay ng ilan, ngunit may isang nilalang na palihim na lumapit sa likuran niya, tumalon, at agad siyang pinatay. Napasigaw sa takot ang mga estudyante habang sumiklab ang kaguluhan. May isang sundalo na nakarinig ng ingay at agad na tumakbo upang tumulong, ngunit napatay rin siya ng isa sa mga nilalang. Nagpanik ang mga estudyante at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon, desperadong makatakas habang hinahabol sila ng mga alien. Sa tamang oras, dumating sina Chunho at Wonbin, nagpaputok habang lumalaban sa mga nilalang at sinasalba ang lahat sa abot ng kanilang makakaya. Samantala, sina Hirak at ang kanyang kaibigan ay nasa loob pa rin ng supermarket, kumakain at walang kaalam-alam sa nangyayari sa labas. Bigla nilang narinig ang putukan at napagtanto na may mali. Agad silang lumabas upang balikan ang kanilang mga kaklase, ngunit paglabas pa lang nila, nakaharap agad nila ang isang alien. Sa una, namangha sila, tila kakaiba itong cute at walang panganib. Dahil sa kuryosidad, lumapit sila upang tingnan ito, ngunit bigla itong sumugod at marahas silang inatake. Sa takot, nagtakbuhan ang dalawang lalaki, pilit na tinatakasan ang nilalang. Matapos ang mahabang habulan, nagawa nilang ikulong ito sa loob ng isang freezer at sinarhan ng mahigpit. Sa kanilang gulat, agad na namatay ang alien ng malantad sa lamig. Doon nila natuklasan ang kahinaan ng mga nilalang, ang malamig na temperatura, kayang patayin ng lamig ang mga ito. Samantala, nagawa ni na Lieutenant Chunho at Wonbin na tipunin ang lahat ng natitirang estudyante matapos silang mailigtas mula sa pag-atake. Kinausap sila ni Chunho ng seryoso. Ipinaliwanag na ang mga nilalang na nakita nila ay mga alien na nagmumula sa mga bilog na bagay sa kalangitan. Sinabi niya na ang mga nilalang na ito ay kumakain ng tao at nagsimula ng kumalat sa buong mundo. Ipinagpatuloy niya na mula nang magsimula ang pananakop, patuloy na lumalaban ang militar, ngunit halos wala silang tagumpay. Napakarami ng mga alien at masyado silang matalino para sa tao. Dahil dito, nagpa siya ang ministro ng depensa na i-recruit ang mga senior high school students bilang bahagi ng depensa ng bansa. Nakinig ang mga estudyante ng nanginginig sa takot, hindi matanggap ang kanilang naririnig. Bigla na lang, may narinig silang kakaibang tunog malapit sa kanila. Agad na inutusan ni Chunho ang lahat na ihanda ang kanilang mga sandata. Umuha siya ng helmet at ibinato ito sa lupa na lumikha ng malakas na ingay. Ipinaliwanag niya na naaakit ang mga nilalang sa tunog.
Tahimik silang naghintay, puno ng tensyon. Ngunit sa halip na alien, biglang lumitaw sina Hirak at ang kanyang kaibigan. Sila pala ang pinanggalingan ng ingay. Nakahinga sila ng maluwag, ngunit halatang inis si Chunho. Tinipon niya ang lahat ng natitirang estudyante at pinangunahan silang bumalik sa paaralan. Habang naglalakad sila, napansin ni Chunho ang takot sa kanilang mga mukha at ang kawalan ng sigla sa kanilang mga mata. Naalala niya ang araw na inutusan siya ng kanyang nakatataas na sanayin ang mga estudyanteng ito. Noon, nag-alinlangan siya. Para sa kanya, masyado pa silang bata at inosente para harapin ang ganitong panganib. Ngunit bilang sundalo, wala siyang magawa kundi sumunod sa utos. Pagbalik sa kasalukuyan, bumalik ang mga estudyante sa kanilang silid-aralan, lubos na natroma sa kanilang nasaksihan. Binalot ng katahimikan ang buong silid hanggang sa may isang babaeng estudyante na tumayo at nagsalita para sa lahat. Sinabi niya na kung ang pagpasok sa universidad ay nangangahulugan ng paglalagay ng kanilang buhay sa panganib, ayaw na niya ito. Inanunsyo niyang titigil na siya sa military training at aalis na sa paaralan. Isa-isa, sumang-ayon ang iba. Nagdesisyon silang umatras at umuwi na lamang kahit alam nilang may kapalit iyon. Kapag umalis sila, hindi na sila papayagang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ngunit may problema. Ayon sa batas, kung kahit isang estudyante ay hindi sumang-ayon sa desisyon na umalis, walang sino man sa kanila ang maaaring umalis. At sa kasamaang palad, may isang lalaking tumangging sumama sa kanila. Sa galit, inatake siya ni Ilha at binugbog. Pilit na pinapabago ang kanyang desisyon. Agad namang pumagitna ang iba upang pigilan ang away. Ngunit nauwi ito sa mas malaking gulo. Nagkagulo at nagsuntukan ang buong klase. Sa huli, si Yujong, ang class president, ay nakaisip ng isang plano. Nagpasya si Yujong na sumulat ng liham para kay Lieutenant Chunho. Ipinaliwanag na nais nang umalis ng lahat ng estudyante maliban sa isa at umasang papayagan pa rin silang makauwi. Isinulat niya ang liham, kinolekta ang pirma ng lahat maliban sa nag-iisang tumutol at nagtungo sa opisina ni Chunho. Ibinigay niya ang liham at nakiusap na payagan silang umalis. Ngunit ikinagulat siya ng sagot ni Chunho. Kahit umuwi sila, wala rin silang maaabutang pamilya. Inilikas na ng gobyerno ang buong bansa at inilipat ang mga sibilyan sa mga refugee zone para sa kanilang kaligtasan. Ipinagpatuloy niya na ang mga alien na nakita nila ay nagmula pa lamang sa isang bilog na bagay at pinapaisip niya si Yujong kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng natitirang bilog sa kalangitan ay bumagsak din at maglabas pa ng mas marami. Ipinaliwanag niya na darating ang panahon na haharapin din nila ang mga nilalang, gustuhin man nila o hindi, at mas mabuti ng handa at sanay kaysa wala silang laban. Sinabi ni Chunho na hindi niya sila maaaring payagang umalis para rin sa kanilang ikabubuti. Bumalik si Yujong sa kanyang mga kaklase na wasak ang loob at ikinuwento ang lahat. Nalungkot at nagalit ang mga estudyante, ngunit wala silang magawa. Kinagabihan, napilitan na naman silang sumailalim sa military training. Mas pinahirapan pa sila ni Chunho, sumisigaw ng utos at humihingi ng perpektong pagsunod. May ilang babae ang bumagsak sa sobrang pagod at hindi na makapagpatuloy, ngunit hindi nagpakita ng awa si Chunho. Patuloy niya silang tinulak, naniniwalang iyon lang ang paraan upang maging sapat ang lakas nila para mabuhay. Para sa mga estudyante, isa siyang malupit at walang puso. Hindi nila alam na sinusubukan lamang niya silang protektahan. Pagkatapos ng matinding training, nagtipon ang mga estudyante, pagod na pagod at halos wala ng pag-asa. Hindi na nila kaya ang sitwasyon. Nagsimula silang magbulungan at mag-isip ng paraan upang makatakas. Matapos ang mahabang usapan, nakabuo sila ng isang desperadong plano. Ipapakalat nila ang katotohanan tungkol sa mga alien sa buong paaralan. Sasabihin nila na pinatay ng mga nilalang si Miss Park at ilang estudyante upang magdulot ng takot at kaguluhan. Sa gitna ng gulo, gagamitin nila ang pagkakataon upang makatakas. Kinabukasan, isinakatuparan nila ang plano. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa mga alien at tuluyang nagkagulo ang buong paaralan. Dumagsa ang mga estudyante sa bakuran. Hinihingi na buksan ng mga sundalo ang gate at palabasin sila. Agad na lumabas si Lieutenant Chunho at sinigawan silang bumalik sa loob at sundin ang utos. Ngunit bago pa man makakilos ang lahat, may hindi inaasahang nangyari. Isang napakalaking bilog na bagay ang biglang bumagsak mula sa langit at lumapag malapit sa paaralan. Ilang segundo lang, daan-daang alien ang lumabas mula rito at umatake sa lahat ng makita nila. Napuno ng sigawan ang paligid habang sumabog ang kaguluhan. Nagtakbuhan ang mga estudyante sa iba't ibang direksyon habang lumalaban ang mga sundalo, pilit na pinipigilan ang pag-atake. Ngunit maya-maya, may isa pang bilog na bumagsak at sa loob lamang ng ilang minuto, nilamon na ng mga alien ang buong lugar. Isa-isang napatay ang mga sundalo, walang laban sa dami ng kalaban. Tumakbo ang mga estudyante pabalik sa loob ng paaralan. Isinara ang mga gate, nagtago sa mga silid-aralan at nanginginig sa takot habang umaalingaw-ngaw sa labas ang tunog ng pagkawasak. Ilang sandali pa, biglang pumasok sina Lieutenant Chunho at Wonbin. Buhay pa sila. Sumigaw si Chunho at inutusan ng lahat na kunin agad ang kanilang mga sandata at suplay. Binalaan niya sila na kung hindi sila aalis ngayon, mamamatay silang lahat. Mabilis na nag-impake ang mga estudyante at sumunod kina Chunho at Wonbin palabas sa likurang bahagi ng paaralan. Tumakbo sila papunta sa mga sasakyang militar at sinubukang paandarin ang isa upang makatakas. Ngunit habang sumasakay sila, biglang umatake ang isang grupo ng mga alien at isa sa mga babae ang napatay sa harap mismo nila. Sa takot at panic, wala silang nagawa kundi paandarin ang mga sasakyan at tumakas para iligtas ang kanilang sarili bago pa sila tuluyang malipol. Sa kasamaang palad,
Nagkahiwa-hiwalay ang mga sasakyan at napunta sa iba't ibang direksyon. Sinubukan ng bawat driver na makalayo hanggat maaari sa lugar. Makikita si Chiyol sa isa sa dalawang sasakyan, kasama ang ilan sa kanyang mga kaklase, kabilang si Hirak. Nakalulungkot, iisa lamang ang sundalo sa kanilang sasakyan, ang driver. Samantala, nasa kabilang sasakyan sina Lieutenant Chunho at Wonbin, kasama ang natitirang mga estudyante. Hindi nagtagal, bigla na lang tumaob ang sasakyan ni Chiyol. Lumalabas na may isang alien na nakapasok pala sa loob kasama nila. Inatake ng nilalang ang driver at agad itong pinatay. Sa sobrang takot, agad nagpaputok ang mga estudyante. Walang tigil na binabaril ang nilalang hanggang sa tuluyan nila itong mapatay. Ngunit kapalit nito ang buhay ng nag-iisa nilang sundalo. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang isang babae sa kanila ang malubhang nasugatan sa gitna ng kaguluhan. Nalilito at nanginginig sa takot ng mga estudyante. Hindi alam kung ano ang gagawin o saan pupunta. Si Chiyol ang naglakasloob na manguna. Nagpasya siyang humanap ng ligtas na matutuluyan sa paligid kaysa manatiling lantad sa kalsada. Isinama niya ang ilan sa mga lalaki habang naiwan si Hirak kasama ang sugatang babae at ang iba pa. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Chiyol at sinabi na may nakita siyang bahay malapit doon. Sa una, tumanggi si Hirak na umalis. Iginiit na mas mabuting manatili sila sa kalsada maghintay ng tulong. Ngunit napaniwala siya ng iba na mas delikado ang manatili sa bukas na lugar dahil madali silang matutunton ng mga alien. Sa huli, napilitan siyang sumama. Ayaw rin naman niyang maiwan mag-isa. Bago sila umalis, isa sa mga lalaki ang gumuhit ng araw sa tumaob na sasakyan. Umaasang magsisilbi itong palatandaan para sa mga posibleng rescuer. Samantala, dumating sina Chunho at Wonbin sa isang malapit na shelter kasama ang ibang mga estudyante. Inaasahan nilang naroon na ang isa pang sasakyan dahil mas nauna itong umalis. Ngunit sa kanilang gulat, wala roon ang pangalawang grupo at wala ring balita tungkol sa kanila. Humalat ang takot sa mga estudyante nang mapagtanto nilang may masamang nangyari sa kanilang mga nawawalang kaklase. Lumapit si Yujung kay Chunho at nakiusap na hanapin ang mga ito. Nag-aalala rin si Chunho, ngunit hindi niya kayang mangako. Hindi sa kanya ang huling desisyon. Nagtungo siya sa nakatataas na opisyal sa shelter upang humingi ng pahintulot na magsagawa ng rescue mission. Ngunit mariing tumanggi ang commander. Sinabi nitong hindi maaaring isugal ang mga sundalo, armas, at bala para lamang sa ilang estudyante, lalo na sa panahon ng digmaan kung saan mahalaga ang bawat bala. Malamig pa niyang idinagdag na malamang ay patay na ang mga nawawalang estudyante at inutusan si Chunho na itigil na ang ideya. Wasak ang loob at galit. Umalis si Chunho at kinausap si Wonbin, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. Ibinahagi niya ang lahat at sinabi na susuway siya sa utos upang hanapin ang mga estudyante at kailangan niya ang tulong ni Wonbin. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Wonbin. Kahit alam niyang ang pagsuway sa utos ay isang krimen sa militar na maaaring parusahan ng kamatayan, hindi siya nagdalawang isip. Gusto lang niyang tumulong. Inutusan ni Chunho si Wonbin na kunin ang susi ng isa sa mga truck ng militar. Lumapit si Wonbin sa isang driver. Kinausap ito upang madistract at palihim na nakuha ang susi nang hindi napapansin. Bumalik siya kay Chunho at ibinigay ito. Pilit na sumasama sa kanya, ngunit tumanggi si Chunho. Sinabi ni Chunho na si Wonbin lamang ang lubos niyang pinagkakatiwalaan at kailangan niyang manatili upang protektahan ang mga estudyante sa shelter. Tahimik sila nagpaalam sa isa't isa bago kunin ni Chunho ang susi at tumungo sa sasakyan. Ngunit bago pa siya makaalis, lumitaw si Dokjung. Palihim pala niya silang sinusubaybayan at narinig ang lahat. Agad siyang tumakbo pabalik sa iba at ibinalita na palihim na aalis si Chunho upang iligtas ang kanilang mga nawawalang kaklase. Kaagad na nagpasya ang mga estudyante na sumama. Kinuha nila ang kanilang mga sandata, tahimik na lumabas at nagtago sa likod ng truck ni Chunho bago ito umalis. Habang nagmamaneho, may narinig si Chunho na kakaibang ingay mula sa likod ng sasakyan. Naghinala siya kaya huminto at tiningnan ito. At doon niya natuklasan sina Yujung, Dokjung at ang iba pa na nagtatago. Galit na galit siya at pinagalitan sila. Inuutusang bumalik sa shelter. Ngunit tumanggi ang mga estudyante. Sinabi nilang hindi sila babalik nang wala ang kanilang mga kaibigan. At nagbanta pa na isusumbong siya kung pipilitin niya silang bumalik. Wala nang nagawa si Chunho kundi payagan silang sumama at umasa na lamang sa kanilang tulong. Samantala, dumating na sina Chiyol at ang kanyang grupo sa bahay na kanilang natagpuan. Maingat silang pumasok at nagsimulang maghanap ng mga mapapakinabangang bagay. Nakakita sila ng kahon ng mga gamit medikal at agad nilang ginamot ang sugatang kaklase. Nilinis at binalutan ang sugat. Umaasang gagaling ito. Habang nag-iikot, may isang babae ang nakakita ng maliit na bag ng pagkain sa kusina. Sa halip na ibahagi ang pagkain, itinago ito ng babae mula sa iba at palihim na lumabas upang kumain ng mag-isa. Umupo siya sa likod ng bahay at sakim na nilamon ng pagkain hanggang sa biglang may isang alien na lumitaw mula sa dilim at umatake sa kanya. Napasigaw siya at agad na tumakbo pabalik sa bahay. Hinila siya ng iba papasok at agad na isinara ang mga pinto. Ngunit alam na ng nilalang kung nasaan sila. Sinimulan nitong wasakin ang mga pader at mga bentilasyon upang makapasok. Sa huli, nagawa nitong pumasok sa pamamagitan ng air duct, kaya napilitan ang mga estudyante na magkanya-kanya ng takbo. Nagtago sila sa iba't ibang silid, ikinandado ang mga pinto, at halos hindi humihinga sa matinding
matinding takot. Nanatili silang tahimik, nakakulong, at walang magawa kundi mangamba. Kinagabihan, napansin ng mga lalaki na lumalala ang kalagayan ng kanilang sugatang kaklase. Kung hindi siya agad mabibigyan ng lunas, mamamatay siya. Dahil dito, nagpa siya si Chiyol na palihim na lumabas upang maghanap ng paraan para makatakas. Tahimik siyang gumalaw sa dilim hanggang makarating sa isang bodega malapit sa bahay. Sa loob nito, natuklasan niya ang isang truck na maaari nilang gamitin para makatakas. Ngunit bago pa niya ito masuri, may isang alien na biglang lumitaw at marahas siyang inatake. Sa hirap, nakatakas si Chiyol at tumakbong pabalik sa kanyang mga kasama. Hingal at takot na takot, ikinuwento niya ang sasakyang nakita niya, ang kanilang tanging pag-asa para mabuhay. Nagsimula silang gumawa ng plano kung paano makarating sa bodega at makatakas gamit ang truck. Simpleng ngunit mapanganib ang plano. Bubuksan nila ang TV ng malakas upang maakit ang atensyon ng alien. Habang palihim silang lalabas ng bahay, pupunta sa bodega, kukunin ang truck at tatakas ng mabilis. Isinagawa nila ang plano, nilakasan ang TV at dahan-dahang lumabas ng bahay. Ngunit mas matalino ang nilalang kaysa sa inaasahan nila. Hindi ito naloko at agad nitong natukoy kung nasaan sila. Bigla itong sumulpot at hinabol sila. Nagmadaling tumakbo ang grupo papunta sa bodega, pumasok at agad na ikinandado ang pinto. Sa loob, naghanap sila ng susi ng truck. Hinahalughog ang buong lugar hanggang sa wakas ay makita nila ito. Isa-isa silang sumakay sa sasakyan at si Hirak ang kumuha ng susi. Iginiit na siya ang magmamaneho, ngunit alam ng iba na hindi siya marunong magmaneho. Isa sa mga babae ang nag-alok na siya na ang magmaneho at inabot ang susi, ngunit tumanggi si Hirak. Nag-agawan sila hanggang sa aksidenteng mahulog ang susi at mapunta sa likod ng mabibigat na kagamitan sa sulok. Sinubukan nilang igalaw ang mga ito, ngunit masyado itong mabigat. Samantala, nagsimulang butasin ng alien ang bubong upang makapasok. May isang estudyante ang napagtanto na mamamatay silang lahat kapag nakapasok ang nilalang, kaya sinabi niyang kailangang may magsakripisyo, may lalabas upang ilayo ang atensyon ng alien habang kinukuha ng iba ang susi at tumatakas. Nag-alinlangan ang lahat, ngunit kalaunan ay pumayag sila at nagbunutan kung sino ang gagawa nito. Sa kasamaang palad, si Hirak ang nabunot. Nanigas siya sa takot at hindi makagalaw. Nakita ito ng isa niyang kaibigan at voluntaryong pumalit sa kanya. Nagpaalam ang matapang na lalaki sa kanyang mga kaklase, lumabas, at nagsimulang gumawa ng malalakas na ingay upang ilayo ang nilalang. Gumana ang plano. Napansin siya ng alien at hinabol palayo sa bodega. Sinamantala ng ibang pagkakataon, nakuha nila ang susi, sumakay sa truck at mabilis na tumakas mula sa lugar. Ngunit habang umaandar sila, napansin nilang wala si Hirak. Wala siya sa sasakyan. Samantala, ang lalaking pumalit kay Hirak ay nagtatago pa rin malapit sa bahay. Maingat siyang kumikilos, umaasang makakatakas ng hindi napapansin. Biglang muling lumitaw ang alien at sumugod sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Hirak na may hawak na fire extinguisher. Inispray niya ito sa nilalang, at dahil sa lamig, agad itong nagyelo at namatay. Nasagip ni Hirak ang kanyang kaibigan sa tamang oras. Hingal na hingal ang dalawa. Iniisip na nakaligtas na sila. Ngunit bigla na namang may isa pang alien na lumitaw mula sa wala. Muntik na rin silang patayin nito. Ngunit sa tamang oras, dumating sina Lieutenant Chunho, Won Bin, at ang iba pang estudyante at agad na pinabagsak ang nilalang. Lumabas na nasalubong ng grupo ni Chunho ang iba sa daan. Nalaman ang nangyari at agad silang bumalik upang iligtas sina Hirak at ang kanyang kaibigan. Muling nagkita ang lahat ng ligtas, nagyakapan at napaiyak sa sobrang ginhawa. Kinabukasan, pinangunahan ni Chunho ang lahat ng kanyang mga estudyante pabalik sa military shelter, kung saan sinalubong sila ni Won Bin ng puno ng saya, halos maluha. Labis siyang natuwa na nakabalik silang lahat ng buhay. Hindi nagtagal, ipinatawag ng military commander si Chunho dahil sa pagsuway niya sa utos. Sa totoo lang, may karapatan ng commander na agad siyang isailalim sa court-martial dahil sa ginawa niya. Ngunit sa kabutihang palad, dahil nasa gitna sila ng digmaan at napakahalaga ng kakayahan ni Chunho, pinili ng commander na patawarin siya sa pagkakataong ito. Gayunpaman, mahigpit niya itong binalaan. Kapag muli siyang sumuway, agad siyang papatayin. Kalaunan, pinayagan na ring magpahinga ang mga estudyante matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Kinabukasan, binigyan sila ng opisyal na uniforme ng militar at ipinagpatuloy ang kanilang training, ngayon bilang tunay na mga sundalo. Tinipon sila ng commander at inihayag na mula sa sandaling iyon, opisyal na silang bahagi ng kanyang batalyon. Idinagdag pa niya na magsisimula na ang kanilang unang opisyal na misyon kinabukasan, at inutusan si Chunho na i-brief sila. Ipinaliwanag ni Chunho na ang kanilang misyon ay pumunta sa mga residential area at lipulin ang mga alien na nagtatago roon. Nabigla ang mga estudyante. Alam nilang napakadelikado ng misyon na ito at malamang marami sa kanila ang hindi na makakabalik ng buhay. Ngunit utos ito ng militar, wala silang karapatang tumanggi. Buong araw, binalot ng takot ang lahat. Walang kumakain, walang nagsasalita. Nag-aalala rin si Chunho, ngunit wala siyang magawa. May isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Ayon sa tradisyon ng militar, kailangang magsulat ng testamento ang bawat sundalo bago sumabak sa misyon, sakaling mamatay sila sa labanan. Ngunit paano niya ipapagawa yon sa mga kabataang estudyante? Tiyak na lalo lamang silang mawawasak. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin,
gagawin, si Yujong, na naghihintay sa labas ng kanyang opisina, ay nakitang umalis si Chunho at palihim na pumasok upang kunin ang mga papel ng testamento. Ipinakita niya ito sa iba pang estudyante at agad silang nanlumo. Walang sino man ang makapagsulat, sobrang bigat ng takot. Ilang sandali lang, napansin ni Chunho na nawawala ang mga dokumento at agad siyang pumasok sa silid. Nang makita ang takot sa kanilang mga mukha, agad niyang naunawaan ang nangyari. Nagpasya siyang pakalmahin sila. Inutusan niya ang lahat na sumama sa kusina, kung saan siya at si Wonbin ay nagsimulang magluto ng maraming pagkain para sa kanila. Alam nilang buong araw na silang hindi kumakain. Nagbiro sila, masayang ipinresenta ang pagkain at nagtawanan kasama ang mga estudyante. Sa sandaling iyon, nawala kahit papaano ang mabigat na pakiramdam. Nakipagbonding sina Chunho at Wonbin sa mga estudyante, itinuring sila na parang mga nakababatang kapatid, hindi bilang mga sundalo. Kumain ang lahat ng masaya, pansamantalang nakalimutan ang takot at trauma. Kahit isang gabi lang, kinabukasan, naghanda ang grupo para sa kanilang misyon. Maingat silang binrief ni Chunho, binigyan ng kanya-kanyang tungkulin, at inabot ang mga detection device na nagbibigay ng babala kapag may malapit na alien. Nang handa na sila, sumakay sila sa mga truck at nagtungo sa residential area na kanilang lilinisin. Hindi nagtagal, narating nila ang lugar at dahan-dahang gumalaw sa tahimik na mga kalsada. Bigla na lang tumunog ang kanilang mga scanner, senyales na may mga alien sa paligid. Agad silang pumwesto para sa labanan. Inactivate ni Chunho ang isang sound device na naglalabas ng malakas at matinis na tunog upang maakit ang lahat ng alien sa isang lugar. Nang magtipon ang mga nilalang, nag-utos si Chunho na magpaputok at isa-isa nilang pinabagsak ang mga ito. Sa maikling panahon, nalipol nila ang karamihan sa mga alien sa kalsada. Ipinagpatuloy nila ang misyon, maingat na sinusuyod ang bawat bahay upang patayin ang mga natitirang nilalang na nagtatago sa loob. Sa ngayon, maayos ang takbo ng lahat. Habang nag-iikot, nakatagpo pa sila ng 3 sundalong nakaligtas mula sa naunang batalyon. Agad nila itong iniligtas at isinama sa grupo. Ngunit napansin nila ang kakaibang kilos ng isa sa mga sundalo, isang dalagang tila hindi maayos ang pag-iisip at mukhang labis na nabalisa. Sa kabila nito, tumanggi si Chunho na iwan siya sa ganoong kalagayan. Nagpasya siyang isama silang 3 sa kanilang grupo. Pumili si Chunho ng isang malaking gusali upang doon sila magpahinga magdamag. Dahil ipagpapatuloy nila ang misyon kinabukasan, sinigurado nilang ligtas ang lugar. Sinuri ang bawat sulok upang matiyak na walang mga nilalang sa paligid bago sila nagsettle para sa gabi. Umupo si Chunho kasama ang mga nailigtas na sundalo upang alamin kung ano ang eksaktong nangyari sa kanila. Sa kanyang pagkagulat, natuklasan niya na ang mga survivor na ito ay mga high school student din, katulad ng sarili niyang grupo. Ipinaliwanag nila na ipinadala sila sa isang rescue mission kasama ang kanilang commander nang bigla silang tambangan ng napakalaking grupo ng mga alien. Nagpanik ang kanilang commander at iniwan sila, tumakas upang iligtas ang sarili. Isa-isa namang pinaslang ng mga nilalang ang natitirang miyembro ng kanilang unit. Sa huli, silang 3 kabataang sundalo na lamang ang nakaligtas. 2 sa kanila ay labis na na-trauma ngunit nagagawa pang kumilos ng maayos, habang ang pangatlo, ang babae, ay tuluyan ng nasira ang isipan dahil sa mga nasaksihan niya. Inutusan ni Chunho ang kanyang mga estudyante na alagaan ang mga nakaligtas, manatili sa tabi nila, at tulungan silang makabangon. Ngunit nagsimulang makaramdam ng takot at pangamba ang kanyang mga estudyante. Iniisip na baka matulad sila sa sinapit ng batalyong nasawi. Gayunpaman, pinilit nilang maging matatag at gampanan ang kanilang responsibilidad. Kinagabihan, nagsama-sama ang grupo para maghapunan. Lahat, maliban sa babaeng sundalo na hindi matatag ang pag-iisip. Tumanggi itong kumain at bigla na lamang umalis ng silid. Napansin ito ni Yujong at nabahala, kaya tahimik niya itong sinundan. Sa kanyang matinding takot, nakita niyang kinakarga ng babae ang isang baril, handang kitilin ang sarili niyang buhay. Nataranta si Yujong at sinubukang kausapin ito. Nagmamakaawang ibaba ang sandata. Sa sandaling iyon, pumasok si Chunho at nakita ang nangyayari. Kalmado niyang kinausap ang babae, sinasabing ligtas na siya. Napoprotektahan niya ito, dadalhin sa isang ligtas na lugar, at magiging maayos ang lahat. Hiniling niyang magtiwala ito sa kanya at ibaba ang baril. Ngunit tuluyan nang nawalan ng katinuan ang sundalo. Itinutok niya ang baril kay Chunho na pagkakamalan itong kanyang dating commander. Ang taong iniwan sila. Sa gitna ng pag-iyak, sumisigaw siya na nagtiwala sila rito na dapat ay pinrotektahan sila nito. Ngunit sa halip ay tumakas ito at hinayaang mamatay ang kanyang mga kasama. Sa kanyang galit, nagpasya siyang maghiganti at kinalabit ang gatilyo. Sa huling sandali, tumalon si Wonbin sa harap ni Chunho at sinalo ang bala para sa kanya. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong gusali. Nagmadaling dumating ang mga estudyante at nakita si Wonbin na nakahandusay sa sahig duguan, habang ang babae ay nakaupo, tulala at may binubulong sa sarili. Maingat na lumapit si Chiyol, kinuha ang baril mula sa kanyang mga kamay at umatras. Wala na silang magagawa para sa kanya. Tuluyan na siyang nasira. Nakatuon ang lahat sa pagliligtas kay Wonbin. Sa kabutihang palad, balikat lamang niya ang tinamaan kaya't nakaligtas siya. Matapos siyang magamot, pinahinga siya habang ang iba naman ay tuluyang nahiga, pagod na pagod sa mahaba at malupit na araw. Si Chunho ay tumangging matulog. Nanatili siya sa tabi ni Wonbin. Binabantayan ito. Nang magising
si Wonbin, mahina nitong sinabi na ayos lang siya at huwag mag-alala. Inamin ni Chunho na kung may nangyari kay Wonbin, hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili. Pakiramdam niya ay bigo siya. Pinahihirapan siya ng isip na baka hindi na niya kayang protektahan ang kanyang mga nasasakupan. Natatakot siya na ang pagpapatuloy ng misyon ay magdudulot lamang ng mas marami pang kamatayan. Kinabukasan, tinipon ni Chunho ang lahat at inanunsyo ang kanyang desisyon. Aatras sila at babalik sa kanilang silungan. Sinabi niyang aakuin niya ang buong responsibilidad sa pagsuway sa utos, kahit pa ang kapalit nito ay kamatayan. Nagulat ang mga estudyante. Alam nilang isinusugal niya ang kanyang buhay para sa kanila. Ngunit wala itong pakialam. Mas mahalaga sa kanya ang kanilang kaligtasan kaysa sa sarili niya. Kinagabihan, walang makatulog. Nag-usap-usap ang mga estudyante. Parehong nag-aalala para kay Chunho tulad ng pag-aalala nito para sa kanila. Samantala, sina Chiyol at Nara ay naka-duty sa pagbabantay sa rooftop. Dahil nag-iisa sila, sinubukan ni Chiyol na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Nara. Iniisip na baka ito na ang huling pagkakataon niya dahil anumang oras, maaari silang mamatay. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may napansin si Nara. May kakaibang galaw sa paligid. Nakita niya ang ilang mga alien na nakatayo lamang, hindi umaatake, at tila nakikipag-ugnayan sa mga kumikislap na bilog sa kalangitan. Tahimik niya itong minasdan habang nagpapatuloy ang kakaibang interaksyon. Hanggang sa bigla, sabay-sabay na gumalaw ang lahat ng alien sa iisang direksyon. Kinabahan si Nara at agad na bumaba upang ipaalam kay Chunho at sa iba ang kanyang nakita. Sinuri nila ang mapa at napagtanto na papunta ang mga alien sa isang silungan ng mga sibilyan. Agad na napagtanto ni Chunho ang sitwasyon. Malinaw na natunton ng mga alien ang silungan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa mga bilog sa langit, at ngayon ay papunta sila roon upang lipulin ang mga nakaligtas. Nang ilabot ang lahat, nagpanik ang ilan sa mga estudyante. Hindi alam ang gagawin, ngunit iginiit ni Chunho na sundin nila ang plano. Bumalik sa kanilang base, iulat ang kanilang natuklasan, at humingi ng karagdagang tulong. Ngunit tumanggi ang ilan. Iginiit nila na hindi nila kayang iwan ang mga sibilyan, lalo na't maaaring naroon din ang ilan sa kanilang sariling pamilya. Dahil sa emosyonal na panawagang ito, napapayag ang iba. Sa huli, nagpa siya ang buong grupo na manatili at ipagtanggol ang silungan, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang buhay. Nabagabag si Chunho at natakot para sa kanila, ngunit hindi niya sila mapigilan. Nagsimula sila magplano para sa kanilang huling laban. Alam ni Chunho na hindi nila kayang harapin ng direkta ang napakaraming alien. Sobra ang bilang ng mga ito, kaya nakaisip siya ng isang desperadong plano. Lilinlangin nila ang lahat ng alien papasok sa gusali ng unibersidad, at saka ito pasasabugin upang sabay-sabay silang mapuksa. Kinabukasan, hinati ni Chunho ang koponan sa iba't ibang grupo at binigyan ng bawat isa ng tiyak na gawain. May grupong maglalagay ng mga pampasabog sa loob ng gusali. May isa namang maghahanda ng alarm system ng unibersidad upang maglabas ng napakalakas na tunog na mag-aakit sa mga alien. Samantalang ang ikatlong grupo ay magbabantay sa galaw ng mga ito. Maayos ang takbo ng lahat. Perpektong gumagana ang plano. Ngunit bigla, may napansin sina Chiyol at Nara na nasa surveillance duty. Isang nakakatakot na pangyayari. Nagtipon-tipon ang lahat ng alien at mabilis na papunta sa silungan. Agad nilang ipinaalam ito kay Chunho. Napagtanto ni Chunho na kung hindi nila agad i-activate ang alarm, babagsak ang kanilang plano. Kaya nagbigay siya ng agarang utos, paandarin ang alarm sa pinakamalakas na antas. Nagulat ang mga estudyante. Marami pa sa kanila ang nasa loob ng gusali, naglalagay ng mga pampasabog. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Chunho papunta roon. Sumisigaw na agad lumabas ang lahat. Sinabi niya sa kanyang koponan na siya na ang maglalagay ng natitirang bomba at susunod na lang siya palabas. Iginiit ni Wonbin na sasamahan siya. Ngunit tumanggi si Chunho at inutusan siyang iligtas ang mga estudyante at dalhin sa ligtas na lugar. Nagatubili si Wonbin, ngunit kalaunan ay sumunod din. Tinipon niya ang lahat at inilabas sila ng gusali. Sa parehong sandali, umalingaw-ngaw ang alarm sa buong lungsod at nagsimulang rumagasa ang mga alien mula sa iba't ibang direksyon patungo sa unibersidad. Nanatili si Chunho sa loob, nagmamadali habang inaayos ang huling mga pampasabog. Nang matapos, agad siyang tumakbo palabas. Ngunit huli na, dinagsa na ng mga alien ang gusali at napalibutan siya. Sinubukan niyang humanap ng ibang daan palabas, ngunit sa kanyang pagtakas, napilitan siyang tumalon mula sa mataas na bahagi at malubhang nasugatan ang kanyang paa. Hindi na siya makatakbo. Pilay, pumasok siya sa isang silid at isinara ang pinto. Napagtantong wala na siyang takas. Tumingin siya sa bintana, iniisip tumalon, ngunit napakataas nito at tiyak na ikamamatay niya. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang radyo at tinawagan si Wonbin. Inuutusan itong pasabugin ang gusali. Desperadong tinanong ni Wonbin kung nasa loob pa ba siya. Nagsinungaling si Chunho. Sinabi niyang nakalabas na siya. Ngunit sa labas, tumingin-tingin si Wonbin at ang mga estudyante at wala silang makitang bakas niya. Napagtanto nilang nagsisinungaling siya. Nagpa siya si Wonbin na bumalik para iligtas siya at iginiit ng mga estudyante na sasama sila. Sumigaw si Chunho sa radyo. Nagmamakaawang wag nilang gawin iyon. Sinabi niyang wala na siyang paraan. Napapalibutan na siya at kung babalik pa sila, mamamatay din sila. Inutusan niya si Wonbin na akuin ang responsibilidad at pasabugin ang gusali. Kung hindi, mauubos ang buong batalyon. Napaiyak ang mga estudyante. Nagmamakaawang humanap siya ng ibang paraan. Ngunit kalmado ang boses ni Chunho. Sinabi niyang imposible na yon. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya sila nasamahan hanggang sa huli. At nagpasalamat sa lahat. Sinabi rin niyang sila ang pinakamatatapang na sundalong nakasama niya. Bilang kanyang
kanyang huling mga salita, nagpaalam si Chunho at hiniling kay Wonbin na tuparin ang kanyang huling kahilingan, ang pindutin ng detonator. Si Wonbin, lubos na nadurog sa dalamhati, ay hindi magawang gawin iyon. Bumagsak siya sa lupa, umiiyak at nanginginig. At sa sandaling iyon, si Yujong, nanginginig ang mga kamay, ang siyang lumapit at pinindot ang detonator. Sumabog ang gusali sa harap ng kanilang mga mata. Nagliyab ang kalangitan sa apoy at mga nagliparang debris. Namatay si Chunho bilang isang bayani, isinakripisyo ang sarili upang iligtas ang kanyang mga estudyante. Makalipas ang isang buwan, makikita natin ang mga nakaligtas na estudyante na ipinagpapatuloy ang kanilang misyon. Nililinis ang isang residential area mula sa mga alien. Malaki na ang kanilang ipinagbago. Kumikilos sila ng may husay, tapang, at disiplina. Matapos masigurong ligtas ang lugar, bumalik sila sa silungan na itinuturing na nilang tahanan. Sa pamamagitan ng salaysay, nalaman natin ang sumunod na nangyari. Matapos ang pagkamatay ni Chunho, misteryosong nawala si Wonbin. At hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano ang sinapit niya. Dahil wala na si Chunho at nawawala si Wonbin, tuluyan nang naputol ang komunikasyon nila sa hukbo. Wala nang ibang pagpipilian ng mga estudyante kundi umasa sa sarili nila. Kaya nagtayo sila ng isang maliit na silungan upang doon makaligtas. Araw-araw, naghahanap sila ng pagkain, gamot, at iba pang kagamitan. Habang nililinis ang mga kalapit na lugar mula sa mga alien at unti-unting nasasanay sa kanilang malupit na bagong realidad. Patuloy silang lumalaban. Umaasang balang araw ay matatapos din ang bangungot na ito at babalik sa normal ang kanilang buhay. Si Yujong ang naging pinuno at si Yanghon naman ang kanyang pangalawa. Magkasama nilang pinangatawanan ng responsibilidad na protektahan ang kanilang mga kaibigan at panatilihing buhay ang lahat. Tuwing gabi, nagtitipon ang mga estudyante upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang. Ngunit hindi sila nagkakasundo. May ilan na gustong bumalik sa kabisera upang sumama sa natitirang mga silungan ng militar, habang ang iba naman ay tumatanggi, natatakot sa hukbo, at naniniwalang bumagsak na ang kabisera sa pananakop ng mga alien. Ayon sa huli nilang natanggap na ulat, tuluyan ang nasakop ang lungsod. Para sa mga iyon, mas ligtas na manatili sa kanilang kasalukuyang silungan. Upang matapos ang pagtatalo, nagpatawag ng botohan si Yujong. Matapos bilangin ang boto, inanunsyo niyang mas marami ang pabor sa pananatili, kaya mananatili sila sa silungan. Ipinaliwanag din niya na hindi ito ang unang pagkakataon na bumoto sila. Halos araw-araw, inuulit nila ang parehong usapan, at sa bawat pagkakataon, nananalo ang desisyong manatili. Kinabukasan, inayos ni na Yujong at Yanghon ang grupo sa 3 koponan at binigyan ang bawat isa ng tiyak na tungkulin. Ang unang koponan ay lalabas upang maghanap ng pagkain, tubig, at gamot sa mga kalapit na lugar. Ang ikalawa naman ay pupunta sa istasyon ng pulis upang maghanap ng armas, bala, o kahit gumaga ng radyo, dahil ang dati nilang radyo ay tumigil na sa paggana, kaya tuluyan na silang naputol sa labas na mundo. Samantala, ang ikatlong koponan ay mananatili sa silungan upang magbantay at panatilihin ang depensa. Matapos maibigay ang mga tagubilin, agad silang umalis para sa kani-kanilang misyon. Si Yujong mismo ay sumama sa grupong pupunta sa istasyon ng pulis. Kasama si Yanghon, sina Chiol at Nara naman ay sumama sa supply team. Habang ang kaibigan nilang si Dokjung ay naiwan sa grupo ng depensa. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating ang grupo ni Yujong sa istasyon ng pulis at nagsimulang maghanap ng anumang mapapakinabangan. Ngunit bigla, may narinig silang malakas na pagkatok na umaalingaw-ngaw sa loob ng gusali. Sa pag-aakalang may mga alien sa paligid, agad nilang sinuri ang kanilang detektor. Ngunit wala silang nakitang anumang signal. Nalilito, sinundan nila ang pinanggagalingan ng ingay hanggang sa makarating sila sa underground na bahagi ng istasyon. Doon nila natuklasan ang mga selda ng bilangguan. At ang ingay ay nagmumula sa mga presong nakakulong sa loob. Pagkakita sa mga estudyante, agad silang nagmakaawa, humihingi ng tulong at nagmamakaawang buksan ang mga selda. Sinabi nilang ilang araw na silang nakakulong doon ng walang pagkain at tubig. Mahina at desperado ang kanilang mga boses. Nagsimulang magtalo ang mga estudyante kung bubuksan ba nila ang mga selda o hindi. Karamihan ay naaawa at gustong palayain ang mga preso. Ngunit mariing tumutol si Yujong. Iginit niyang kahit ano paman, kriminal pa rin ang mga iyon at mapanganib ang magtiwala sa kanila. Sa halip, nagpasya si Yujong na bigyan na lamang sila ng pagkain sa pamamagitan ng rehas ng selda upang makatulong kahit papaano nang hindi sinasapanganib ang kanilang kaligtasan. Sumang-ayon ang iba sa kanyang plano at bumalik upang ipamahagi ang pagkain sa pamamagitan ng mga nakakandadong pinto. Pagkatapos nito, naghanda na silang umalis sa istasyon ng pulis. Ngunit isa sa mga babae ang nakaramdam ng matinding konsensya sa pag-iwan sa mga preso. Palihim, bumalik siya mag-isa at binuksan ang isa sa mga selda. Iniisip na magpapasalamat sa kanya ang lalaking nasa loob. Ngunit sa sandaling mabuksan ang pinto, hinablot siya ng preso at ginawang bihag. Saka pinalaya ang iba pang nakakulong. Tama si Yujong. Ang mga presong iyon ay mga mamamatay tao at mga rapist. Pinalibutan nila ang takot na babae at sinubukang saktan siya habang sumisigaw ito ng tulong. Narinig ng kanyang mga kaibigan ang kanyang sigaw at agad na tumakbo pababa. Sa kanilang matinding takot, natuklasan nilang nakatakas na ang lahat ng preso. Mabilis nilang isinara ang pangunahing pinto. Kinulong ang mga kriminal sa basement. Napansin ng mga preso na may isang estudyante pa ring naiwan sa loob. Kaya nagbanta silang papatayin ito kung hindi bubuksan ng iba ang pinto at ibibigay ang kanilang mga armas. Umatras ang grupo upang pag-usapan kung ano ang gagawin. Habang nagtatalo sila, biglang tumunog ang detektor ni Yanghon. May paparating na mga alien.
Nakaisip ng plano si Yujong. Bubuksan nila ang basement at papapasukin ng mga alien. Hinahayaan ang mga preso na sila ang humarap dito. Malupit man, ngunit praktikal itong solusyon at tubiling sumang-ayon ang iba. Bumaba sila, binuksan ang gate at ibinigay sa mga preso ang kanilang mga armas. Ngunit tinanggal muna ang lahat ng bala. Pagkatapos, mabilis silang umakyat, nagtago at naghintay. Ilang sandali lang, sumugod ang mga alien sa gusali at bumaba sa basement. Halos wala ng oras makapag-react ang mga preso bago sila isa-isang pagpira-pirasuhin ng mga nilalang. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ng dinukot na babae ang pagkakataon, tahimik siyang nakatakas at nagtago hanggang matapos ang masaker. Nang tuluyang tumahimik ang paligid, bumaba ang mga estudyante. Patay na ang lahat ng preso. Kinuha nila muli ang kanilang mga armas. Sinigurong buhay pa ang kanilang kaklasing babae na labis na natrauma ngunit nakaligtas at sabay-sabay na umalis sa istasyon ng pulis. Samantala, nakarating naman sina Chiyol at Nara kasama ang kanilang grupo sa isang kalapit na ospital. Nagsimula silang maghanap ng anumang mapapakinabangan at nakakita ng malaking imbakan ng mga kagamitang medikal. Sa labas, may nakita rin silang military truck na puno ng baril at bala. Tuwang-tuwa sila sa kanilang natagpuan at agad na tinipon ang lahat ng maaari nilang dalhin. Mukhang perpekto ang lahat hanggang sa bigla na lang may bumagsak mula sa itaas na palapag ng ospital na may malakas na kalabog. Agad silang tumakbo upang tingnan kung ano iyon. At doon, nakita nila ang isa nilang kasamahan, nakahandusay sa lupa, wala ng buhay. Napatigil sila sa matinding pagkabigla. Iniisip na baka inatake ito ng mga alien, ngunit nang suriin nila ang katawan, wala silang nakitang kahit anong sugat. Ibig sabihin, maaaring nagpakamatay siya o may nagtulak sa kanya. Lalong lumalim ang kanilang pagkabigla. Nang halugugin nila ang kanyang bulsa, nakakita sila ng mga papel mula sa kanilang araw-araw na botohan sa silungan at doon nila natuklasan ang isang nakakatakot na katotohanan. May nagmamanipula ng mga boto at sangkot ang estudyanteng iyon. Nagpa siya silang imbestigahan ito, ngunit inuna muna nilang ilibing ang kanilang yumaong kasama. Pagkatapos, bumalik sila sa silungan, mabigat ang kanilang mga puso. Naabutan sila ng grupo ni Yujong na naunang nakabalik sa entrada. Labis ang dalamhati ng lahat sa pagkawala ng kanilang kasama. Matapos ang libing, nagsama-sama sila upang mag-usap. Ibinahagi ni Chiyol, Nara at ang kanilang grupo ang kanilang natuklasan, ang ebidensya ng pandaraya sa botohan. Ipinaliwanag nila na palaging binabago ang resulta ng boto upang magmukhang mas marami ang gustong manatili sa silungan. Kahit na sa totoong bilang, ay mas marami ang pabor na bumalik sa kabisera. Nagulat ang lahat. Agad kumalat ang kawalan ng tiwala. Nagsimulang magturuan ang mga estudyante, nagsisigawan at nagtatalo hanggang sa uminit ang sitwasyon. Sa wakas, lumapit si Yujong at inamin ang katotohanan. Inilahad niya na bago tuluyang masira ang kanilang radyo, may narinig siyang mensahe na iniwan na sila ng pamahalaan. Wala nang saysay ang sistema ng edukasyon. Ang point system na magdadala sana sa kanila sa mga universidad ay isa lamang kasinungalingan, isang paraan upang linlangin ang mga estudyante na sumali sa hukbo. Lahat ng kanilang pinagdaanan, bawat laban, bawat sakripisyo ay nauwi sa wala. Nang malaman ni Yujong ang katotohanan, pinili niyang itago ito, natatakot na mawalan ng pag-asa ang iba. Siya, kasama sina Yanghon, Ilha, at ang estudyanteng namatay, ay nagkasundong ilihim ito sa lahat. Sinira pa nila ang radyo upang walang makapakinig sa opisyal na pahayag ng gobyerno. Pagkatapos, minanipula nila ang mga boto upang pigilan ang sino man na bumalik sa kabisera dahil naniniwala silang wala nang saysay iyon. Dahil winasak na ng digmaan ang lahat, pati na ang mga universidad. Habang inaamin ni Yujong, Yanghon, at Ilha ang lahat, humihingi sila ng tawad habang lumuluha. Ginawa raw nila iyon upang protektahan ang lahat mula sa kawalan ng pag-asa. Ngunit huli na ang lahat. Tahimik na nakatayo ang ibang mga estudyante, wasak at puno ng sakit. Nawasak ang kanilang paniniwala. Hindi lang sila niloko ng kanilang pamahalaan, kundi maging ang kanilang mga kaibigan ay nilinlang din sila. Nawala na sa kanila ang lahat, ang kanilang mga pamilya, ang kanilang kinabukasan at maging ang huli nilang pag-asa sa edukasyon. Wala nang dahilan upang manatili pa, kaya nagpasya silang umalis sa silungan at bumalik sa kabisera kinabukasan. Kahit patiyak ang kapalit na kamatayan, kabilang sa kanila si Yang Su, isang lalaking kilala sa labis na pagkahumaling sa pag-aaral. Mula sa isang napakahirap na pamilya, naniniwala siyang ang edukasyon ang tanging paraan upang makaahon sa kahirapan. Ang pagsali sa hukbo, ang tanging pagkakataon ni Yang Su upang makapasok sa kolehiyo at mabago ang buhay ng kanyang pamilya. Kaya nang marinig niyang kinansela na ng pamahalaan ang lahat ng pag-aaral at wala na ring mga universidad, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Sumigaw siya habang umiiyak. Pinupunit ang kanyang mga libro sa sobrang pagkabaliw. Sinisisi ang sarili at sinasabing nabigo niya ang kanyang pamilya, na ang lahat ng pinaghirapan niya ay nawalan ng saysay. Kinabukasan, nag-empake ang mga estudyante ng kaunting gamit na natitira sa kanila at nagsimulang maglakbay patungo sa kabisera. Sumama rin sina Yujong, Yanghon at Ilha. Ngunit iniwasan sila ng lahat. Walang kumikibo sa kanila at mabigat ang tensyon habang sila ay naglalakad. Tahimik silang naglakad ng milya-milya. Bigla na lang muling nawalan ng katinoan si Yang Su. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha habang sumisigaw siya na kailangan nilang pumatay ng mas maraming alien. Baka sakaling gantimpalaan sila ng gobyerno at
at payagang makapasok sa kolehiyo. Ngunit walang sumagot. Nagpatuloy lamang sa paglalakad ang iba, tahimik at walang emosyon. Masyadong manhid upang umasa, masyadong wasak upang magmalasakit. Para sa kanila, isa na lamang siyang baliw na labis na nahuhumaling sa pag-aaral. Kaya iniwan nila siya at nagpatuloy sa paglalakad. Habang tumatagal, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan, habang ang iba ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Pagsapit ng gabi, nagpasya silang magkampo sa loob ng isang abandonadong amusement park upang magpahinga at ipagpatuloy ang paglalakbay kinabukasan. Nagtipon-tipon ang lahat upang maghapunan, maliban kina Yujong, Yanghon at Ilha na nanatiling hiwalay at iniiwasan pa rin ng grupo. Si Dokjung, na nais ibalik ang pagkakaisa, ay nagsalita. Ipinagtanggol niya ang tatlo. Sinabi niyang itinago lamang ni Yujong ang katotohanan dahil gusto nilang protektahan ang lahat. At kung buhay pa si Lieutenant Chunho, ganoon din ang gagawin nito. Hindi sila traitor. Mga kaibigan silang kumilos dahil sa pagmamalasakit. Unti-unting naunawaan ito ng iba. Lumapit ang isa sa mga babae kay Yujong at inimbitahan silang bumalik sa grupo. Napuno ng ginhawa si Yujong. Bumalik sila ni Yanghon at Ilha at dahan-dahang nawala ang tensyon. Nagsimula silang magtawanan, magbiro at magkwentuhan parang dati. Sa sandaling iyon, tila bumalik sa normal ang lahat. Parang hindi kailanman nangyari ang mga bangungot na kanilang pinagdaanan. May isang babae na tumakbo papunta sa kontrol ng kuryente ng amusement park at nagawang paganahin muli ito. Makalipas ang ilang sandali, lumiwanag ang buong parke. Sa sobrang tuwa, nagsimulang sumakay ang mga estudyante sa mga rides, sumisigaw at nagtatawanan parang mga batang walang problema. Tanging si Yangsu ang hindi sumama. Nakaupo siya mag-isa sa isang madilim na sulok, may kinakausap sa sarili, tuluyan ng hiwalay sa realidad. Habang lumalala ang kanyang kalagayan, nagsimula siyang makakita ng mga ilusyon. Nakikita niya ang kanyang pamilya at kinakausap sila, kahit wala naman talaga roon. Ngunit walang nakapansin sa kanyang unti-unting pagkasira. Samantala, ang iba ay patuloy sa kasiyahan at kalaunan ay nagtipon upang kumuha ng group photo. Kinuha ni Chiyol ang kamera upang kunan sila. Ngunit nang buksan niya ito, napansin niya ang isang video file. Iniwan ng estudyanteng nahulog at namatay sa ospital. Pinanood nila ito. Sa video, makikita ang kanilang kaibigan na direktang nagsasalita sa kamera. Lumuluha, inamin ito ang lahat, humihingi ng tawad sa kanyang mga kasinungalingan at nagmamakaawang patawarin siya. Ngunit bago pa siya matapos, may lumitaw na mga alien sa likod niya at inatake siya. Sinubukan niyang tumakas ngunit nadapa at nahulog mula sa bintana na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nadurog ang puso ng mga estudyante, ngunit kahit papaano, nagbigay rin ito ng kapanatagan. Alam na nila ngayon kung paano siya namatay at walang sino man sa kanila ang pumatay sa kanya. Habang pinoproseso nila ang lahat, si Yangsu ay naglalakad ng walang direksyon sa loob ng parke at nakakita ng isang lumang pahayagan. Ang nakasulat sa headline, ibinalik ng pamahalaan ang University Entrance Exams. Napuno ng saya ang kanyang mga mata. Sa paniniwalang bago ang balitang iyon, agad siyang tumakbo upang ipakita ito sa isa sa mga babae. Ngunit nang makita ng babae ang pahayagan, mapait itong natawa at sinabing luma na iyon, ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos, umalis siya. Doon tuluyang nadurog si Yangsu. Sa matinding galit, hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng babae. Sumisigaw na nagsisinungaling ito na ayaw siyang makapasok sa kolehiyo. Sa takot, sinubukan ng babae na makawala. Ngunit sa kanilang pag-aagawan, natumba siya at malakas na tumama ang ulo, nawalan ng malay. Sa halip na tulungan siya, tuluyan nang nawalan ng katinuan si Yangsu. Tinitigan niya ang walang malay na katawan ng babae, wala ng katinuan ang kanyang isip at sinubukan niya itong abusuhin. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napadaan si Ilha at nakita ang nangyayari. Agad siyang tumakbo papunta roon, sinipa si Yangsu at hinila palayo ang babae. Sinisigurong buhay pa ito. Sa matinding galit, kumuha si Yangsu ng bato mula sa likuran at malakas na ipinukpok ito sa ulo ni Ilha. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang baril at pinaputukan ito ng paulit-ulit. Pinatay siya ng walang awa. Umalingaw-ngaw ang mga putok sa buong parke at nagtakbuhan ng iba upang tingnan ang nangyari. Mabilis na nag-isip si Yangsu. Kinaladkad niya ang katawan ni Ilha papunta sa malapit na pantalan at itinapon ito sa tubig. Nang dumating ang grupo, nagkunwari siyang natatakot at nagulat. Sinabi niya na may biglang lumitaw na alien, inatake si Ilha at kinaladkad ang katawan nito papunta sa dagat. Dahil sa takot, naniwala ang iba. Hindi nila kinwestiyon ang kanyang kwento. Binuhusan nila ng pansin ang babaeng nawalan ng malay. Muling pinabalik sa ulirat, kinuha ang kanilang mga armas at agad na umalis sa lugar. Habang naglalakbay sila sa kalsada, mabigat ang dalamhati ng lahat, maliban kay Yangsu. Sa kanya, puro ginhawa ang nararamdaman. Nakalusot siya at mas lalo pa siyang sinuwerte. Nang magising ang babae, wala itong maalala sa nangyari. Tuluyan itong nakalimutan ang lahat, kaya walang saksi sa kanyang krimen. Makalipas ang ilang oras, nakatagpo ang grupo ng isang abandonadong paaralan at nagpasya na doon magpalipas ng gabi. Nagtipon sila sa isang silid-aralan, masyadong pagod at wasak upang makatulog matapos ang mahabang at malupit na araw. Si Yangsu ay nakaupo mag-isa sa isang sulok, tulala, at muli bumalik ang kanyang mga ilusyon. Mas malakas, mas malinaw kaysa dati. Nagsimula siyang makarinig ng mga boses, makakita ng mga nakakatakot na imahe at tuluyan nang nawala sa katinuan. Mahigpit na hinawakan ang kanyang baril, bigla siyang pumasok sa silid-aralan kung saan nagpapahinga ang kanyang mga kaklase at nagpaputok. Sunod-sunod na bala ang tumama sa silid habang isa-isa niyang pinapatay ang mga ito. Napuno ng sigaw
sumigaw ang paligid. Sinubukan ng mga natitirang estudyante na tumakas, ngunit hinabol sila ni Yang Su at walang awang binaril. Sa huli, isa na lamang na babae ang natirang buhay, malubhang sugatan. Sa kanyang natitirang lakas, kinuha niya ang isang nahulog na baril at pinaputukan si Yang Su, agad itong napatay. Sa kasamaang palad, halos lahat ay namatay. Pinatay sila ng sarili nilang kaklase na tuluyan ng nabaliw. Iisa lamang ang nakaligtas, si Chiyol. Dahil noong nagpapaputok si Yang Su, itinulak ni Doc Jung ang sarili sa harap niya. Sinalo ang mga bala at isinakripisyo ang sarili upang iligtas siya. Nakatayo si Chiyol sa gitna ng mga bangkay, nanginginig, nakatitig sa walang buhay na katawan ng kanyang mga kaibigan at hindi na napigilan ang kanyang pag-iyak. Lumipas ang 2 taon. Sa wakas, nakagawa ang pamahalaan ng sandata na sapat na malakas upang mapuksa ang mga alien at unti-unting nagsimulang bumangon muli ang sangkatauhan. Bumalik sa normal ang mundo, tila ba walang nangyari. Nagbukas muli ang mga paaralan, nagbalik ang entrance exams at nagpatuloy ang buhay. Makikita si Chiyol na nakaupo sa isang silid para sa entrance exam sa universidad, tulala habang nakatingin sa test paper sa kanyang harapan. Bumalik sa kanya ang mga alaala kung paanong pinangarap nilang lahat ng kanyang mga kaibigan ang sandaling ito. Kung hindi lang nagbago ang lahat, sabay-sabay sana nilang kinukuha ang exam na yon. Tahimik na tumayo si Chiyol, lumabas siya ng silid at piniling huwag nang tapusin ang pagsusulit. Napagtanto niyang wala nang halaga ang anumang akademikong tagumpay ngayon, lalo na't wala na ang kanyang mga kaibigan. Tinalikuran niya ang lahat at nagpasiyang magsimula ng panibagong buhay, malayo sa lugar kung saan naganap ang lahat ng trahedya. At dito nagtatapos ang Season 1 at Season 2. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.